Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Manay Bebe. Taong 1974. Estaca, Bohol. Asawa ng isang pangkaraniwang magsasaka itong si Manay Bebe. Kagaya ng marami, medyo kapos din sila sa buhay. Minsan meron, pero may mga pagkakataon namang walang-wala sila. Mahirap man ang ganoong sitwasyon para sa kanilang mga anak. Pinipilit pa rin naman nilang bumangon. Wala sa kanilang pagiging tamad dahil kahit isang araw lang na hindi sila kumilos, gugutumin sila. Sa sobrang hirap kasi ng buhay, ultimo pag-iimbak ng bigas, di nila magawa. Para makakain, kinakailangan nilang bumili ng 1 kilo bago magsaing. Kung wala naman silang hawak na pera, mangungutang sila sa tindahan. Nakakahiya ang ganoong gawain dahil maliban sa may mga naririnig silang istoryang hindi maganda sa may-ari ng tindahan, dinadagdagan din ito ang kanilang utang. Gustuhin man nilang magreklamo, hindi yun maaari dahil maliban doon, wala na silang mapagkukunan tuwing sila'y nagigipit. Ayos lang naman ito sa kanyang asawa, lalo pat hindi naman gaano kalakihan ang dinaragdag nito. Sa loob ng 6 na taon nilang pagsasama, bistado na ni Manay Bebe ang ganoong diskarte ng may-ari. Bagaman may mga pagkakataong nagagalit siya rito, hindi yun dahilan para pagtaniman niya yon ng sama ng loob. Para sa kanya, wala namang masama sa ginagawa nito, lalo pat kagaya nila, naghahangad din yung makaangat sa buhay. Ang kaso lang, pagtungtong ng Pebrero noong mismong taong ito, may nangyari roong hindi kaaya-aya. Isang umaga, nabalitaan na lamang nila na yung pinagkakautangan nila binalot ng matinding karamdaman. Namatay ang kalahating katawan nito, kaya naging baldado yon. Nakaratay na lang din yun sa kanyang higaan, kaya mas naging abala ang pamilya nito. Unti-unti na ring nalugay ang kanilang tindahan at kalaunay hindi na yon nagbukas pa. Nang mapagtanto naman ni Manay Bebe ang nangyari sa may-ari ng tindahan, agad naman niya yung ipinagbigay alam sa kanyang asawa. Sinubukan din nila yung bisitahin pero base sa mga kamag-anak nito, ayaw nitong makakita ng ibang tao. Siyempre, di naman sila naging makulit, kaya pinili na lamang nilang maghintay sa sandaling pumayag na ang may-ari na magkaroon ng bisita maliban sa kanyang pamilya. Ilang buwan pa ang lumipas, tila bang naging mahirap din yung pagsubok para sa kanya. Ang kanyang asawa, halos hindi na magpahinga sa kakatrabaho para lamang kumita ng pera sa buong maghapon. Natuto na rin sila noong mag-imbak ng bigas, dahilan para hindi na sila mahirapan sa kanilang lulutuin. Para naman makatulong itong si Manay Bebe, sumama na rin siya noon sa mga magsasaka na gumagapas sa mga palayan. Libre ang trabaho doon, pero malaki naman ang ibinibigay na kaba ng bigas sa mga nagtatrabaho. Ayon sa kanya, mahirap ang ganoong gawain pero kinakailangan niya itong pagpagalan. Kahit malayo rin siya noon sa kanyang pamilya, di naman siya gaanong nag-aalala sa mga anak niya dahil sa marunong na rin yung makinig sa mga sinasabi nila. Ilang buwan ang lumipas, dahil sa kanilang pagpapagal, unti-unti na rin guminhawa ang kanilang buhay. Nalimot na rin nila pansamantala ang nangyari sa may-ari ng tindahan hanggang sa kalaunay naging matunog na naman ang pangalan nito sa kanilang lugar. Sabi-sabi kasi ng mga taong dumadalaw dito, hindi biro ang kinalalagyan ng taong yon. Isipin ninyo, bukod sa butot balat nitong katawan, napapansin din nila ang malalalim na sugat nitong halos umabot na hanggang buto.
Palagi na lang ding nakatagilid ang taong yon. Gawa ng kapag humiga ito, masasagi niya ang mga butas na naroon sa kanyang likod malapit sa gulugod. Ibang-iba na rin umano ang baho ng taong yon dahil sa mismong silid nila yon dumudumi at umiihi. Dagdag pa ng mga taong bumibisita sa may-ari ng tindahan, madalas siyang sumuka ng malapot na laway na may halong mahahabang buhok. Lumuluwa na rin ang mga mata nito at hindi na yun gaanong kumakain. Sobrang bagal na rin ang paghinga nito na halos aakalain mong mamamatay na. Matapos naman yung marinig nila Manay Bebe, agad naman silang bumisita sa may-ari ng tindahan para kumpirmahin ang kasalukuyan nitong kalagayan. Narinig din kasi nilang tumatanggap na ang pamilya nito ng bisita dahil napagtanto nila hindi na magtatagal ang miyembro ng kanilang pamilya. Habang binabagtas naman nila ang daan patungo sa bahay nito, di naman nila maiwasang mag-usap ng kanyang asawa. Ang gusto kasing gawin noon ni Manay Bebe, dalhin sa kanyang ama ang taong yon. Naniniwala siyang matutulungan ito ng tatay niya, gawa ng marami na rin itong karanasan pagdating sa iba't ibang uri ng karamdaman. Yun nga lang, ang problema, malayo yun sa kanila, kaya hindi basta-bastang makakapunta sa lugar nito. Nang marinig naman yon ng kanyang asawa, mariin naman siya nitong binalaan ukol sa gagawin niya. Kung sakali kasing pumayag ang mga ito, tapos hindi yun napagaling ng kanilang ama, paniguradong sa kanila babagsak ang sisi ng mga mahal nito sa buhay. Ang mas masaklap pa, baka kagalitan sila nito o hindi naman kaya'y gawa ng masama. Hindi naman sa pinagdadamutan kitang tumulong, Bebe. Isipin mo rin kasi ang magiging kahihinat na nito. Hindi natin hawak ang pag-iisip ng mga taong yon. Anumang oras pwedeng bumaliktad sa pamilya natin ang sitwasyon. Ayoko ng gulo. Alam mo yan noon pa. Kaya sana, kung hindi sila maniniwala, huwag kang magpumilit. Hayaan mong resolbahin nila ang sarili nilang problema. Wika ng asawa niya. Dahil sa sinabi nito, tumangulang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Hindi naglaon. Pagdating naman nila sa bahay ng may-ari ng tindahan, nadatnan nila sa pinto nito ang mga pamangkin nitong nagbabantay. Nang masipat naman sila ng mga ito, agad naman sila nitong pinapasok sa loob. Sinamahan din sila nito patungo sa isang silid kung saan naroon ang iilang mga albularyo na tumutulong dito. Pagsilay naman nila sa taong yon, agad naman silang nakaramdam ng matinding awa buhat sa kalagayan nito. Sa loob lamang ng ilang buwan, napakalayo na nito sa dati nitong estado. Ayon sa kanya, ang pakiramdam niya noong mga oras na yon, tumitingin siya sa taong malapit na talagang mamatay. Halos di na nga sila nito napansin, gawa ng maaaring patay na ang pandaman nito buhat sa matindi nitong pinagdaanan. Nakatingin na lang din yun sa kisame ng kanyang silid habang naghahabol ng hininga. Di na rin ito nakakausap, indikasyon na wala na ito sa sarili nitong wisyo. Dahil sa kanilang mga nakita, agad naman silang lumapit sa asawa nitong umiiyak sa isang tabi. Hawak-hawak nito ang kamay ng lalaki na parabang kahit sa mga oras na yon, umaasa pa rin yung gagaling ito sa ganoong karamdaman. Dahil sa kanilang nadatnan sa lugar na yon, hindi naman maiwasan ni Manay Bebe na makaramdam ng matinding awa. Habang nagtatanong noon ang kanyang asawa sa mga albularyong naroon, agad naman niyang nilapitan ang kinakasama ng biktima upang yon ay kausapin. Sa kanilang pag-uusap, nalaman niyang barang at kulam ang nakita sa katawan nito. Masyado na ring malala ang kalagayan ng biktima, kung kaya't ang ginagawa na lamang doon ng mga albularyo, hintayin ang nalalabing sandali ng buhay nito. Pagtatapat pa ng asawa,
hindi niya matanggap ang kinahantungan ng kinakasama niya. Masyado yung mahirap para sa kanila, lalo pat tanging yun lamang ang naghahanap buhay para sa kanila. Inilahad din ito ang matindi nilang pagtitiis, na kahit sa pagbili noon ng makakain, hirap na hirap sila. Matapos naman yung marinig ni Manay Bebe, agad naman niyang hinawakan ang kamay nito. Nang maramdaman naman yon ng babae, nanlulumo naman yung tumitig sa kanya na parabang naghihintayo ng kanyang mga sasabihin. Pagtitigan naman nilang dalawa, agad naman niyang inilahad dito ang tungkol sa ama niyang manggagamot. Dagdag pa niya na kung doon nila yon dadalhin, hindi malabong magagamot ito ng kanyang ama. Mariin din niyang inilahad, tutulungan nila ito kung sasang-ayon yun sa kanya. Nang marinig naman yon ng asawa ng may-ari ng tindahan, agad naman yung sumang-ayon. Dala ng matinding desperasyon, hindi na nito naitanong kung gaano kalayo ang kinaroroonan ng ama ni Manay Bebe. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, agad naman niya itong ipinagbigay alam sa kanyang asawa. Pagkarinig naman ito sa sinabi niya, dali-dali naman siya nitong inilabas ng silid para kausapin ng pribado. Medyo nababahala kasi ito, gawa ng masyadong malayo ang lugar ng kanyang ama. Dagdag pa nito na, hindi na kaya ng pasyenteng yon na maglakbay pa at may posibilidad din yung mamatay sa daan. Mariin din itong inilahad, hindi magiging maganda para sa kanila kung sakali mang bawian nyo ng buhay sa kasagsagan ng kanilang paglalakbay. Subalit, nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi niya yun pinakinggan. Naniniwala siyang magagawa nila ito kung kaya't kinakailangan siya nitong pagkatiwalaan. Dahil sa kanyang naging pahayag, wala namang nagawa ang kanyang asawa. Pagbalik naman nila sa loob ng silid, nadatna nila ang asawa ng biktima na kasalukuyang kinakausap ang dalawang albularyong tumutulong dito. Base sa salaysay nito, isasama niya ang dalawang albularyo upang may tutulong sa kanila kung sakali mang hindi umayon ang pagkakataon. Dagdag pa nito na, alis na sila noong hapon, kaya kinakailangan na rin naman nilang maghanda. Pagkarinig naman nila Manay Bebe sa sinabi ng babae, agad naman silang bumalik sa kanilang pamamahay. Pagligpit nila ng mga gamit, sinamahan nila ang kanilang mga anak patungo sa mga kadugo nilang naninirahan lang din sa baryo. Doon na muna nila yon iiwan pansamantala para naman kahit papaano panatag silang iwan ang mga ito. Sa pagbagtas naman nila ng daan, naging maayos naman ang lahat. Ilang oras ang lumipas, milya-milya na ang layo nila sa baryo. Papalabas na rin sila noon ng hangganan ng estaka na siya namang ikinatuwa nila kahit papaano. Mula kasi sa hangganan nito, ilang milya na lamang ang kanilang bubunuin para mapuntahan ang tahanan ng kanyang ama. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw na yon, humanap sila ng lugar na pwede nilang mapagpahingahan. Sa kakahuyan lang nila noon na pagpasyang magpalipas ng magdamag, gawa ng napakalayo pa nila sa susunod na baryo. Ayaw naman nilang puwersahin ang kasama nilang pasyente, lalo pat kanina pa yon dumadaing sa sakit ng likod nito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makagawa na sila ng kanilang mapagpapahingahan, nagpasyang dalawang albularyo at ang asawa niya na magsalitan sila sa pagbabantay. Di kasi maaaring sabay-sabay silang matutulog, lalo pat anumang oras pwedeng manganib ang kanilang buhay sa lugar na yon. Maya-maya pa, nang lumalim na ang gabi, agad namang napansin ni Manay Bebe ang himbing ng tulog ng mag-asawa. Medyo naiinggit siya sa dalawang yon,
gawa ng kanina pa siyang inaantok. Ilang beses na rin niyang sinubukang matulog pero wala talaga. Sa mga sandaling ipinipikit niya ang kanyang mga mata kung ano-anong bagay ang nakikita niya. Pagpatak naman ng 10:00 ng gabi, matapos ang pagbabantay ng unang albularyo, dumating na ang torno ng kanyang asawa. Ngunit, nang makailang ulit pa lamang itong umiikot, ilang metro mula sa kinaroroonan nila, bigla naman yung bumalik sa kanilang kinaroroonan nang sa hindi malamang dahilan. Nang mapansin naman yun ng albularyong papatulog na, agad naman yung napabalikwas, sabay tanong dito ukol sa nangyari. Base kasi sa estado ng mukha ng asawa ni Manay Bebe, parang may nakita itong nilalang na hindi kaaya-aya. Nang marinig naman ito ang sinabi ng kasama nila, nanginginig naman itong itinuro ang lugar kung saan ito huling naglibot. Sa sobrang pagkagulat din ito, halos hindi na ito makadiretso. Huli na rin ang kanilang nalaman noon ang tungkol sa nilalang na nakita nito. Ayon sa kanyang asawa, isang puno ang nakita nun na sa halip na mga dahon ang naroroon sa mga sanga, mga nakabigting tao ang kanyang nakita. Marami ring nakaharap na nilalang papaikot sa punong yan, kaya halos hindi niya maunawaan ang kasalukuyan doong nangyayari. Dagdag pa ng asawa ni Manay Bebe, may mga malalaking banog din siyang nasilayan na walang patid sa kakaikot sa itaas ng punong yon. Matapos naman niya itong mailahad, kasama ang 2 albularyo, matapang nilang binalikan ang nasabing lugar. Ang kaso lang, pagdating nila roon, napansin naman nilang wala na ang punong kanyang tinutukoy. Sa halip ang nakita nila, isang matandang lalaking nakatayo sa gilid ng puno ng balete. Dahil dito agad naman nila itong sinubukang tanungin kung ano ang ginagawa nito, pero hindi sila nito sinagot. Tahimik lang na nakatayo ang matandang yon, na hindi mo makikitaan ng kahit na anong pagkilos. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla naman yung humarap sa kanila. Dahil dito muli naman yung tinanong ng kasama nilang albularyo, ngunit sa halip na sumagot ang matandang yon, bigla yung umatungal kasabay ng pagpapalit nito ng anyo. Segundo lang din ang naging pagitan nang tumambad sa kanila ang kakaibang nilalang. Paglalarawan dito ng asawa ni Manay Bebe, naging kapantay ng balikat nito ang kanyang mga paa, dahilan para lumakad yon ng kakaiba. Lumaki rin ang hustong bunganga nito, kasabay ng pagkawala ng mismong mga ngipin nito. Nangitim din ang mga mata ng nilalang, hanggang sa hindi na nila yon makita pa. Pagtakbo naman ito patungo sa kinaroroonan nila, agad namang bumunot ng sundang ang mga albularyo upang harapin ito. Hindi nila piniling bumalik sa pinagpapahinga nila noong mga oras na yon dahil masyado itong mapanganib para sa mga naiwan nila roong kasama. Paglapit naman ng nilalang sa kinaroroonan nila, walang patid naman sila nitong sinunggaban. Habang inaatake sila nito, paulit-ulit naman sila nitong dinuduraan ng malapot na laway. Hindi rin tumigil kakaatunga lang nilalang na yan, indikasyon na wala ito sa sarili nitong wisyo. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong pangyayari, napilitan na ring umatras ang asawa ni Manay Bebe. Pagbalik nito sa kinaroroonan nila, agad naman siya nitong inabisuhan na iligpit na ang kanyang mga gamit. Ginising na rin ito ang natutulog na mag-asawa upang ipagbigay alam ang kasalukuyang nangyayari. Pagising naman ng mga ito, agad naman inakay ng asawa niya ang pasyenteng kasama nila para ilikas sa lugar na yon. Maya-maya pa, nang marinig nila ang sigaw ng kasama nilang albularyo, hindi na rin sila nagdalawang isip na umalis doon. Napagtanto kasi noon ng kanyang asawa, maaaring nalagay na sa panganib ang mga ito.
Kalahating oras pa ang dumaan. Nang makalayo na sila sa lugar, agad naman silang pumasok sa masusukal na bahagi ng kakahuyan para magtago. Kahit peligroso na gawin ng bagay na yan, ipinagpilitan pa rin ito ng kanyang asawa dahil alam nito na sa ganoong sitwasyon, yun na lamang ang magagawa nila. Upang makasiguro ring hindi sila matutunugan ng nilalang na humahabol sa kanila, binudburan nila ng lupa ang kanilang mga katawan. Naghukay din sila ng hindi gaanong kalaliman na uka upang doon ikubli ang kanilang mga sarili. Gamit ang mga dala nilang kumot, ipinatong yon ng asawa ni Manay Bebe sa kanila bago sila nito buhusan ng lupa. Matapos nun, humigayon malapit sa kanya para tabunan din ng bahagya ang katawan nito. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa paligid, maaga naman silang nagmasid at nakinig. Habang tumatagal, nililimitahan nila ang kanilang paghinga upang hindi yun mapansin ng nilalang na humahabol sa kanila. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nakarinig na sila noon ng mga paghawi sa sanga ng puno. May mga pag-aangil na ring umiikot sa kanilang kinaroroonan, kalakip ng mga mabibilis na yapak na umiikot sa lugar. Halos ilang oras ding nagtagalang nilalang na yon malapit sa kanila, hanggang sa kalaunay nagpasya na yung umalis. Nang maramdaman naman yon nila Manay Bebe, doon pa lamang sila nagkaroon ng pagkakataon para magpahinga. Dala na rin ng matinding pagod at takot, hindi nila namalayan na nakaidlip na pala silang lahat. Pagising naman nila kinabukasan, kahit wala pang laman ang kanilang mga sikmura, pinilit pa rin nilang magpatuloy. Yung kasama nila noong pasyente, nakikita mo na talagang matindi ang ginagawang pagtitiis para lamang hindi maging pabigat. Isipin nyo na lang kung gaano kasakit ang nararamdaman nito nang sapilitan yung pasampahin sa likod ng kanyang asawa para lamang makausad sila. Sa bawat paghakbang nga noon ng asawa niya, may mga naririnig sila ritong mahihinang ungol. Para naman masiguro nilang hindi yun babagsak, tinalian nila ang katawan nito habang nakaakap yun sa likod. Ilang oras pa ang lumipas, habol hininga na ang kanyang asawa. Makailang beses na rin nila itong pinaalalahanan na magpahinga, pero hindi yun sumunod sa kanila. Ang nais kasi nitong mangyari, marating sa lalong madaling panahon ang bahay ng kanyang ama. Alam kasi nitong yun na lamang ang nag-iisang paraan para matakasan nila ang nilalang na humahabol sa grupo nila. Awa naman ng Diyos, bago sumapit ang tanghali, narating na nga nila ito. Pagod na pagod man, di na nila yun ininda nang masipat nila ang ama ni Manay Bebe sa bahay nito. Pagsilay naman ito sa kanila, agad naman sila nitong nilapitan, bakas ang matinding pagkagulat sa mukha nito. Di kasi inaasahan ng tatay niya noon na bibisita sila sa ganoong pagkakataon. Maya-maya pa, pagpasok naman nila sa loob ng tahanan, direkta naman nilang pinag-usapan ang tungkol sa kasama nilang pasyente. Nang marinig naman ng kanyang ama ang kalagayan nito, agad naman sila nitong inutusan na pagpahingahin na muna ang kasama nila. Paghiga nito sa isang lumang higaan, maingat naman niya yung tiningnan hanggang sa malaman na nito ang kasalukuyan nitong kalagayan. Base sa mga nakita ng tatay niya, hindi barang o kulam ang nasa loob ng sistema nito. Madalas kasi sa mga ganoong sakit, hindi gaanong matindi ang epekto nito sa katawan ng pasyente. Madali ring mamamatay sa barang o kulam ang mga biktima, kaya malabo talagang ganoong uri ng karunungan ang ipinukol sa pasyenteng dala nila. Dagdag pa nito, maaaring ang nakalaban ng albularyo noong gabi ang may gawa ng karamdamang yun. Matapos naman yung mailahad ng ama ni Manay Bebe, agad naman yung pumanhik sa silid nito para kumuha ng gamot.
Isang simpleng langis lang ang ipinainom nito sa pasyente na siya din namang inilagay nito sa mga sugat nito na halos hindi na kayang lunasan pa. Pagkaraan pa ng ilang minuto, pinagpahinga niya ang taong yon upang makabawi ito ng lakas. Nang maisakatuparan na yon ang kanyang ama, inabisuhan ito ang kinakasama ng pasyente na huwag nang mag-alala. Araw na lamang kasi ang pagitan bago yun bumalik sa dati nitong estado. Sa pagsapit naman ng sumunod na gabi, naging maayos naman ang pananatili nila sa bahay ng tatay ni Manay Bebe. Aminado rin silang nagkaroon na sila noon ng magandang tulog, gawa ng panatag na ang kanilang mga isipan sa lugar. Ngunit 3 araw pa ang lumipas, muli na namang nagparamdam sa kanila ang nilalang na nakalaban noon ng kasama nilang albularyo. Walang takot nitong nilusob ang tahanan ng kanyang ama, kaya nung maramdaman naman yon ng matanda, agad naman yung lumabas ng bahay, bitbit ang isang patpat na gawa sa sanga ng isang matibay na puno. Dala naman noon ang kanilang kuryosidad, pasimple naman silang gumawa ng butas para makita ang mga nangyayari sa labas. Pagbungad naman nila noon ang kanilang mga mata, laking gulat na lamang nila nang may masipat silang mga babasaging bagay na inilalagay ng kanyang ama sa patpat nitong hawak. Pagkalinsingan naman ng mga ito, agad namang sumugod dito ang nilalang, dahilan para magpakita sa harapan nito ang 9 na diwata na nagmula sa mga bagay na yon. Bago rin yung tuluyang masilayan ng nilalang, binulag muna ito ng isang malakas na liwanag na siya namang naging daan upang tumigil yon sa harapan ng kanyang ama. Pag-alis naman ito ng 2 nitong kamay na nakatakip sa lumuluwa nitong mga mata, doon na nito nasipat ang mga diwata. Ayon kay Manay Bebe, maaamo ang mukha ng mga nilalang na yon, pero ramdam niya ang matinding kapangyarihang bumabalot sa mga espiritu nito. Wala rin siya noong nakitang sandata, pero nang magpumilit pa rin ang nilalang na humahabol sa kanila na sugurin ng mga ito, bigla na lamang yung pinuluputan ng hindi mabilang na mga baging sa buong paligid. Habang tumatagal na nakapulupot ang mga baging na yan, mas lalo naman itong humihigpit. Pilit din yung nilalabanan ng nilalang, hanggang sa kalaunay wala na itong nagawa kundi mapangibabawan ng lakas ng mga diwata. Bago rin yung tuluyang mapaslang, nakita nila Manay Bebe ang iba't ibang katauhan sa loob ng katawan nito. Hindi naglaon. Pag-agnas naman ito, kumalat sa buong paligid ang naiwan nitong labi. Sa pagtahimik ng lugar, dali-dali namang pumasok ang kanyang ama. Nang mapansin naman ito ang pagmamasid nila, napangiti lang naman ito habang tinatanong kung ano ang kanilang mga nakita. Siyempre, minabuti naman nilang manahimik, lalo pat alam nilang hindi dapat nila ginawa ang bagay na yon. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, nalaman nilang isang uri ng aswang ang bumibiktima sa may-ari ng tindahan. Sinauna at nagtatangan niyo ng malalim na karunungan, kaya hindi basta-bastang malalaman ang pinag-uugatan ng karamdaman ng biktima nito. Marahil ay natipuhan lang din ito ang biktima, kaya yun umatake. Kadalasan kasi mga espesyal na tao ang punteriya ng mga nilalang na yon. Nang marinig naman nila ang tungkol dito, doon na nila naunawaan ang kinakaharap nilang sitwasyon. Sa paglipas pa ng mga araw, napansin na rin nila ang mabilis na paggaling ng taong kanilang tinulungan. Buwan pa ang lumipas, pumalik na nga ito sa dati nitong estado. Pinahintulutan na rin silang umuwi ng kanyang ama, na siya namang agad naman nilang ginawa. Ang kaso lang pinuno, yung 2 albularyong nakasama nila, hindi na nila nasilayan pa. Ipinahanap naman nila ito pero wala talaga silang nakitang bakas na maaaring makapagtuturo sa mismong kinaroroonan nito.
Ngayong pangkasalukuyan, kahit ugod-ugod na itong si Manay Bebe, hindi niya pa rin nakalimutan noong minsan niyang masilayan ang siyam na diwata ng kanyang ama. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe, alam nyo, sa bandang dulo na ako sobrang na-hook up eh. Nung binanggit na yung siyam na diwata na nilalagay dun sa sandata ng tatay ni Manay Bebe. Sobrang tindi nun. Siyam na diwata, isipin niyo yung kahit sino makipagsabayan dito sa tatay ni Manay Bebe, alam ko talaga walang panama. Pero alam nyo, maganda lang sa kwento na to, yung nag-insist talaga si Manay Bebe na gumaling yung kapitbahay nila. Na kahit alam niya na ginugulangan sila, pinapautang naman sila kahit papano, pero alam niyo yun, nilalamangan siya. Isang magandang halimbawa to ng pakikipagkapwa-tao. Kasi wala akong nakitang masamang intensyon si Manay Bebe para dun sa kapitbahay nila. Ang sa kanya lang, mapagaling niya yon at matulungan niya. Kasi nga naman, meron namang kakayahan yung tatay niya. Ba't niya ipagdadamot yun? Diba? Overall, ang ganda ng kwento na to, pero alam nyo, mas maganda to kung ikukwento ni Manay Bebe yung nakaraan ng tatay niya. Kung paano niya tinangan yung sandata na yun tsaka yung siyam na diwata. Sobrang ganda nun kung meron yun. Pero isa lang yung sinin sa atin. Siguro, asa-asa na lang muna tayo sa ngayon. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.